As we will start our question and answer this evening, just a few reminders. Let's keep the atmosphere light and happy, all right? And also, only questions related to the film will be answered by our cast and director. And also, may we request 2 questions per media outlet. Thank you so much. Beginning with Robert Requintina from Manila Bulletin. Gandang gabi po. Congratulations sa movie. Nakakaantig ng damdamin. Medyo sensitive yung movie. Ano? Pero pwede po buwang malaman muna ang mga role ninyo dito sa pelikula. Ako, isa akong retiring police. No? Gustong pagkatapos mag-retire, manahimik kasama ang tahimik ng pamumuhay. Pero meron akong anak na nagsisimula rin dun sa career na kinuha ko. So yung anak ko naman, very young and aggressive. So basically, ganun yung tinatahak namin. We come from the same service, mga police kami. So alam mo, pag police, marami kang dinadaanan. The good, the bad, the beautiful, and the not. No? So ganun yung buhay namin. Ako po, I play the role of Jules Morales. Kagaya ni Sarge, pumasok din po sa linya ng trabaho na yan. Pero unlike Sarge na jaded na, medyo pessimistic na about the system, about yung mga ganapan dun sa lugar nila, si Jules, idealist pa, optimistic pa siya about the country, about the system, and tingin niya, mababago niya ang mundo. Parang gano'n. Ako po si Sally. Actually, before ko magsalita, niremind po ni Angelo yung name ko. I forgot. Anyway, ako po si Sally. Asawa po ako ni Kuya Mon Confiado dito. Yun. Sa buhay mag-asawa, diba? May point na dumadating tayo na, eto ba talaga to? Si Sally dito, gusto niyang lumaya. Yun. Hindi natin alam kung saan, pero gusto niyang lumaya dito. Yun yung role ko po. Hello po, magandang gabi. Maraming salamat sa question. Ako po si Mia dito. Bunsong kapatid po nila, Tito Mon. Tito Mon. Tito Mon, and then si Kuya Makoy, Kuya Mon, at si Kuya Makoy, which is Donald and, what's his name? Si Kuya Makoy. Kaloy. Yes. Ayan, as bunso, ayan, very, walang pake. And I love money here. Sobrang, gustong-gusto ko yung pera. And, hi Nanay Aster. And, kiniklaim namin, or amin, ang salvage land dito. Yes. Hello po. Magandang gabi po. Ako po si Mon Confiado at ako po'y gumaganap ng Donald. Sabi nga ni Cindy, asawa niya dito sa pelikula na magbibigay ng problema sa mag-amang pulis na to. At dun po iikot ang istorya. Okay, lead but mean ang cast na rin doon sa pelikula. Pero Sir Goma, parang tama ba? Ito yung first movie in 7 years? Tama ba? My last movie was, if I'm not mistaken, 3 Words to Forever. Kami ni Sharon, we shot our movie in Ormoc City, mayor pa ako na. No? Naging matagal, kasi number 1, pumasok ako ng politika, naging busy. Pero hindi ko naman iniwanan yung movie dahil maraming dumating na script, tapos binabasa ko naman. And sa dami na script, ito talaga yung pinaka-nagustuhan ko yung Salvage Land. No? Ever since nung nag-artista pa ako talagang heavy sa pelikula, I'm a script-based actor. Ibig sabihin, binabasa ko na mabuti yung storya. Pag maganda, ginagawa ko. And based doon sa trailer, nakita ko wala kang pakialam sa looks, like... Oo, ganun talaga. Parang pawis na pawis ka, mainit talaga yung area. So, as an actor, you really have to absorb that and then gamitin mo dun sa role mo. Sukat na sukat yung location namin dun sa character na binigay sa amin sa story ni Direk Lino. Last question kay Direk Lino. Direk, saan nang hugot itong Salvage Land? Paano ito nabuo? Isa nung likha ng kwento ni Direk Shugo Praico dyan sa likod. So,
of our producers, and si JC Pacala, isang magaling na manunulat. Yung konsepto lang talaga ng may dalawang bagay, no? Yung kayamanan tsaka krimen. Pag umarap sa iyo yung kayamanan tsaka krimen, talagang yung moralidad mo o yung konsensya mo masusukat. No? Pag nandyan yung pera, dyan mo makikita yung sukat. Pag may pinagtatakpan kang krimen, dyan rin makikita. So, yung ginawang kwento nila Direk Shugo, kung mapapansin nyo, magkakapatid po to. Wala lang si Macoy De Leon, also a brilliant actor. Tatlo silang magkakapatid. Sila ho yung mga kriminal. Tapos dalawang mag-ama na polis. Tapos si Cindy, asawa. So isang pamilya to na tinetest yung kanilang konsensya, tinetest yung kanilang moralidad, tinetest yung kanilang mga desisyon. So ako, yun yung rason kung bakit ko hiningi na i-direct yung pelikula. Napaka-interesting sa akin nung makapanood kang pelikula na gusto mong idebate, gusto mong itanong kung tama ba yung mga desisyon ng mga taong to. Tingin ko yun yung isang beautiful about watching movies. You're able to ask those questions. And also, pasalamatan ko rin of course at happy birthday kay Boss Vic. So, bukod sa opportunity to work with Richard Gomez, the opportunity to work again with Boss Vic and with Viva Films, to allow us filmmakers to be able to tell these stories. We have to pay tribute to our partners, our co-producers, Viva Films. So maraming salamat po. Thank you, Direk, and congratulations. Okay, thank you so much for breaking the ice. Maraming salamat po, Sir Robert. Now, our next set of questions will come from Nikki Wang from Manila Standard. First of all, congratulations to the entire cast and of course our director. Follow up lang kay Sir Richard. Sabi niyo po kayo ay isang script-based actor. So you wanted to know what's with the script of Salvage Land that made you really say yes to this project? Very realistic yun, yung story. At saka, coming from being a mayor, just like Direk Lino, nag-mayor din dati, alam mo kagad yung takbo ng organization. Alam mo yung trabaho na ginagawa ng isang polis. May feel mo talaga yung there are things na kailangan gawin ng isang polis. So nung binigay sa akin yung character na Sarge, sakay ko kagad yung ugali na yung gusto niyang gawin. And then tamang-tama, being a mayor, meron din kami mga sarili na mga polis na magre-retire na. So alam ko yung nararamdaman nila, bakit gusto na nila mag-retire from the service. At meron din silang iba, yung iba ng mga pulis namin, meron din silang anak na katulad ni Elijah na nagsisimula rin na agresibo. Yung gagawin ko lahat kasi ito yung sinabi ng batas eh. Ito yung kaya kong baguhin sistema na napakahirap. No? So, in short, nakarelate ka agad ako dun sa story. It's very realistic. And then nung present ni Direk Lino, yung mga kasama namin sa cast, sabi ko, gagaling naman ng mga artista na to. And as a matter of fact, I was saying kanina na kinakabahan ako ng first 2 days ko because ang tagal kong nagpahinga sa paggawa ng pelikula. Ang number one na nahirapan ako yung mag-memorize ng linya. Siyempre, haba ng linya, di ba? Tapos, ang gagaling ng mga kasama ko. Tayo na, ang hirap ng linya dito. Baka may iwanan tayo dito. It was a challenge again on my side. Ako na-enjoy ko kasi na-challenge ako ng ganon. And I take it on a positive note na these people, they challenge me as an actor. So sabi ko, ang sarap katrabaho. Galing ni Elijah. Si Mon, talagang napakagaling na galing ni Tito Mon. So yun yung mga risks na I like it and nag-enjoy akong gawin tong Salvage Land. Thank you po. And next question kay Direk. Direk, is it safe to say, yes, is it safe to say that parang it's a dream cast as well for you to, Dreamcast. I was a student in UP Film nung nakikita ko si Richard Gomez pumapasok sa UP Film. And of course, lagi ko nga kinakwento na
yung Tito Richard nyo. When I was, nung isa akong estudyante, mga pelikula niya, no, he was almost my age, pero yung mga pelikula niya yung pinapanood namin. Kong Richard has worked with the most brilliant actors, the most brilliant directors. And baka you remember the time no, na Kong Richard also was known as a brilliant filmmaker. No? Hindi na siya gumagawa ng pelikula, but he studied in New York, he studied in UP. Meron pa akong alam na mga kwento, alam ni Direk Shugo yan, kasi kinakabahan kami nung nagpipitch kami. Kasi lahat raw ng director na katrabaho si Direk Richard, kinakabahan din. Kasi alam niya yung lente, alam niya yung ilaw, alam niya ang blocking. But it was such a privilege talaga. No? Pasensya sa ibang actors. No? I loved working with everyone. But really, it was such a thrill and a dream come true to work with Richard Gomez. Kilala siya bilang politiko, atleta, vlogger, asawa. Pero people forget, or maybe we've forgotten sometimes, Richard Gomez, the artist, the actor. At kung makikita nyo kanina sa lente, kita nyo sa the first second na makita nyo sa lente si Kong Richard. Talaga Richard Gomez is meant for cinema. At ang sarap niyang panoorin. So I hope you all go to the movies too. Amen. Thank you and good luck with the film. Thank you. Truly amazing words to hear from Direk Lino Cayetano. Maraming salamat po for that. Now, moving on to Aster Amoyo from TikTok, People's Journal at Filipino Star ngayon. Hi, Goma. Namiss kita. Namiss ko kayong lahat. Hi, Tita Aster. Kumusta? I'm good. Hi, everyone. Congratulations muna sa anak-anakan ko, si Angela. She just won Best Actress sa first Silip Film Festival. Kay Goma muna, kasi namiss kita eh. The last movie you did was in 2018, right? Yes. 3 Words to Forever. Yes. With Sharon. your ex, Sharon, and of course si Catherine. Ex. Talagang emphasize ko yung ex, di ba? Although sinabi mo na nga kanina na parang sobra kang nanibago, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, that's 7 years. Let's see, 7 years. Itong Savage Land ba, pwedeng maging parang initial na magtuloy-tuloy ulit ang movie career mo? Ako, Tita Aster, I really enjoy doing movies. I love the cinema. Ang lagi ko lang hinihintay is magandang script, magaling na director, maayos na production, at saka magaling din na artista. And I can say na yung mga qualities na nakita ko dito sa Salvage Land. Now, I'm very happy na I'm working with Direk Lino. Katulad na sinabi niya kanina, I'm actually working with the best directors of the country. Marami sa kanila pumanaw na. Pero this new breed of directors, simulan natin kay Direk Lino. I want to start with Direk Lino. He's becoming one of the best young directors of our country. And I want to continue working with him. Maybe one day I'll try to work with Direk Shugo. Basta bigyan niyo na ako ng magandang script. Yeah. Bigyan niyo na ako hindi sa set kasi ako naman sa set, tahimik na ako, nasa gilid lang ako. When it's work, para sa akin it's work. Anong na-miss mo, Goma? Na-miss ko kayong lahat. Okay. This time naman... Hindi kanina, in-interview ako sa labas. So, na-overwhelm ako na, uy, nakita ko yung mga old faces ng mga kaibigan ko. Si Pilar Mateo. Andito si Mercy Liharte, oh. Si Mercy dumaan sa tabi ko, hindi na niya ako nakilala. Si Mercy dumaan sa... Hindi ako nakita ni Mercy. Sabi ko, ayan. Tapos dumating si Junhar. Sabi ko, oh my God, these people. Ay, nako. And then, emotions lang lumabas sa akin. And in short, I'm so happy to be back in the circle. It's so nice to see you guys, to be talking to you. Ito yung kinalakihan ko eh. Of course. Diba? Na-miss ka From na. teenager, nag-asawa ako, naging politiko ako. Kayo yung kasama ko eh. So ngayon magkakasama tayo ulit. So thank you so much. Thank you. Thank you, Goma. Lipat naman ako. Alam mo, may 3 kang award-winning actors sa tabi mo. Elijah,
yung katabi mo dyan, anong yung mga pangalan ng mama na yan? Nahahawa nga ako sa Oo, galing diba? nila eh. Ang galing-galing niya. Diba? Si Mon is one of the best. Yes. And of course, si Angela last night. Ang gusto kong tanungin kayong apat about Goma and of course about Direk. How is it like working with this cast? And of course with Direk Lino? I mean, katulad nga po na sabi ni Direk Lino, tita, it's like a dream. It's kind of surreal. Yung unang pelikula po na nagawa ko way back 2014 for Cinemalaya, Sundanong Kanin was batchmates with the janitor. So, bata pa lang ako. I mean, lahat naman tayo. Bata pa lang tayo. Pinapanood na natin si Richard Gomez, di ba? So, to get to call him tatay in this film, to get to work with him every single day with Direk Lino. Kuya Mon, I've worked with sa show, pero iba siya sa pelikula. Si Cindy, first time ko maka-work, and Angela as well. And it was such a blessing to work with everyone. Everyone was so kind. Everyone was so generous with their choices sa craft. Nagko-collaborate kami lahat. Si Direk Lino kasi is the type of director po talaga na is gonna ask you kung paano mo gustong i-atake yung scene or di kaya yung mga thoughts niya napaka-linaw pag in-articulate niya po sa'yo, pag dinirect niya po kayo. Kaya isang karangalan lang kung tutuusin. And I'm just really blessed to be in this film and to be working with these people that I'm glad I get to tell my future kids that I got to work with these guys. Yeah. And of course, si Mon, napakahusay na. Thank you po. Actually, overwhelmed ako kasi mula pa sa nanahimik ang gabi ng Rain Entertainment with Direk Shugo, si Direk Lino naman nakatrabaho ko sa High Street, ang sequel ng Senior High. So, parang pag ang director mo, si Direk Lino, para na rin may film lesson na ina-explain niya kasi lahat, ina-explain niya yung anong klaseng gagawin namin. So, gustong-gusto ko yun. Malinaw na malinaw sa akin yung gagawin naming pelikula at yung aming mga characters. Si Kong Richard naman, nakatrabaho ko nung nagsisimula pa ako, magmula sa Dahas, Babae sa Bintana, yung recent namin, yung The Trial. Marami kaming mga ginawa. 1,000 credits. So, nagulat lang ako kay Kong kasi hindi nagbago yung galing niya nung nagsushooting kami, na nag-uusap nga kami, tinitignan namin siya sa monitor, yung mata pa lang. Ibang klase. At yung working attitude, inuumaga kami doon sa disyerto. Totoo yun, nasa isang tabi lang si Kong. Hinihintay lang yung eksena niya kahit mag-umaga na, maliwanag na, walang reklamo. Nakaupo lang siya doon, hindi siya kinukunan. Kami ang kinukunan. Wala kang maririnig kahit ano. Ito mga to, mga katrabaho ko na rin from the start. Ito ang talagang napaka-perfect na ensemble ng pelikula. And of course, Cindy, it's nice to see you. Hi. You look... Hi, tita. Hi. I missed you. Yeah, syempre, very grateful po. Direk, salamat sa tiwala. First time ko po makatrabaho si Direk Lino. And thank you, Direk, na nandito ako sa movie na to. Forever grateful. First time ko din po nakatrabaho si Kong and Elijah. Si Angela hindi. Of course, Kuya Mon, katrabaho ko po siya sa... Totoy ba to? Tatay ko naman po siya sa Totoy. Dito po asawa. So, medyo talaga, may pagkakaiba po talaga. Pero ang saya po, yun lang. Mahirap po yung naging set namin. Bumabagyo po nung time na sinushoot namin tong movie na to. Pero, alam po yung kahit mahirap, ang saya. Nakaka-challenge kasi syempre ang gagaling ng mga ka-eksena. Grabe. And sobrang bait ni Direk Lino na nakakahiyang magkamali. Yun yung nasa akin palagi. Nakakahiyang magkamali. Kasi ang bait nilang lahat. Inaalagaan kaming mabuti. Yun po, kaya salamat talaga sa, of course, sa Rain Entertainment kasi sila po talaga nandun sa set. And of course, sa Viva for giving us this opportunity po. Pero yun lang, thank you po sa inyong lahat. Of course, kasi ang dami ko ulit natutunan. Yun naman po, sa every film na ginagawa ko or series, palaging yung matututunan palagi. And of course, yung matuto sa magagaling, Juan Confiado, Richard Gomez, palibasa lalaki pa lang po. Pinapanood ko yun nung bata po ako. Sabi ko, wow, eto na po siya. Ka-extend ako na. Alam mo, titignan mo siya sa mata, ito yung pinapanood ko nung bata po ako. Well, bata pa naman din po si Kong. But, you know,
those days talaga, syempre sobra Ako talaga yung sikat. pinakabata sa Peribasa dati. Yes, yun. And of course, Elijah, napakagaling kasi napapanood ko din po si Elijah. Kasi going malilit mo lang, di ba? Ah, sorry. sorry. Pero of course, sobrang daming movies na nagawa ni Elijah. Ilang beses ko na po siya napapanood. And of course, sobrang proud kay Angela na nanalo ng Best Actress last time. Yun lang. And of course, Angela. Yes, maraming salamat sa lahat ng ano nyo. I feel so humbled. And being part of this team, this family, this film, I feel so privileged. And I'm beyond grateful po talaga with Viva, with Boss Vic, with Rain Entertainment for believing in me. Kasi alam ko na hindi naman lahat ng tao ay naniniwala sa akin. And sobrang na-appreciate ko pa lahat. Yes. Kaya nga sobrang na-appreciate ko kayo, lalo na ikaw, Derek, for guiding me. And of course, my co-actors. It's an experience for me that I will forever treasure at hindi ko siya makakalimutan. And it's not the first time na nagkaroon ako ng theatrical film. It was 3 years or 2 years ago. At hindi ko siya napuntahan. At sobrang saya ko na nandito ako ngayon. At nakikita ko kayo, especially with my co-actors. Sobrang generous nila. Laging may pa-chicken joy. Si Kong. Yeah, sobrang... Ayun. Ako yung very bunso ako nung shoot namin. Talagang naalagaan po ako ng sobra. Hindi ako napabayaan. Kaya sobrang pinagmamalaki ko po itong film na to sa lahat, lalong-lalo na sa family ko. And I remember, Direk, kinakwento kayo ng kapatid ko, si Stephanie Raz, na naka-work niya kayo. Sobrang saya siya. Sobrang ganda ng production. And it was one of my prayers na maka-work ang Rain Entertainment, honestly. And yeah, it's happening. It happened now. It's happening right now. Yeah, maraming salamat. And lastly, of course, kay Direk. Direk, I don't know if this is your first time to work with the 5 of them. Yes. Yes, diba? So, let us know your discoveries working with this cast. Napakalaking pribilehiyo. Actually, we got good news just the other day na will be in a film festival in Italy next week. Wow! Congrats! Yun yung good news, no? Yung bad news, hindi tayo pupunta doon. Yung pelikula lang. Pero we wanna thank Viva. Immediately, meron tayong play date. We thought we would go around muna, no? Kasi hopefully we'll be showing all over the world. Pero pinaka-importante sa amin mapanood ng mga kababayan natin. And it's really a product of all of us. No? Para lang akong conductor, no? Na yung galing at yung talento na nilagay sa harapan ko, matimpla ko lang rin ng tama. Kanina nabanggit ko yung mga magagaling na nagsulat. We're working with a brilliant musical director who's in Germany. So, ganun yung teknolohiya. Araw-araw kausap ko siya, nasa Germany siya. Si Jose Buencamino. We're working with a brilliant sound designer. We're working with a brilliant colorist, cinematographer, yung fight choreographer natin, yung visual effects team, yung makeup. Ako ma'am, I'm in love with cinema. 12 years ho ako na nag-aral at nagturo bago ko naging isang director. And I'm so happy na lahat ng elemento ng cinema na a large part is kayo, no? Na we're able to put it together because we have this movie. So sa akin, sentimental in the sense na yung sinabi mo, Angela, yung pelikula is something very special. Sabi ko nga kanina, it's poetry, it's literature, it's photography, it's a painting. So I'm excited na mapanood ng mga kababayan natin yung gawa natin, not just here but all over the world. To just see the privilege of seeing these talented actors, tsaka yung likha ng mga nasa likod. So I'm excited dahil ang promise namin ni Kong sa premiere, lahat rin ng crew, lahat, kahit ang catering at tsaka tagahila ng kable, tsaka ng payong, dadali namin sa premiere because we want them to see this movie that we all made together. Wow!
Congratulations, Direk, at ngayon pala, good luck on your movie. Thank you so much. Okay, thank you so much, Tita Aster. It's so nice to hear all of your stories. It makes us more excited, di ba, to see Salvage Land. Thank you so much, everybody. Okay, moving on. Let's hear from the Philippine star. We have Charmy Pagulong. Hello. So for Direk, ano po yung mga social and political issues ang natakal sa movie na relevant nowadays? Ako, napaka-relevant niya because pagbukas ko na lang pagpindot ko ng YouTube ng isang araw, nakita ko nasa kalye si Elijah eh. Nakikibaka. And it's exactly yung tema ng ating pelikula. Ang pelikula natin ay tungkol sa isang police na gusto mag-retire at gusto niya tahimik na lang yung buhay. Pag may nakita siya, pipikit siya o kaya titigin sa ibang direksyon. Pero meron siyang isang anak na pinalaki niya ng tama. So lumalaban sa kanya. Yung anak niyang yon, ayaw niya nung tulad ng dati. Ayaw niya ng status quo. Gusto niya pagbabago. So sa akin, sa lahat ng larangan, no, sa trabaho natin, sa industriya, sa politika, sa pamilya, sa negosyo, lagi sa akin nagbabanggaan yung old and the new. At ang sarap panoorin ng banggaan yun. Madali kasi yung mali at tama eh. Yung magnakaw, mali yun. Pero paano yun kung magnanakaw ka dahil may sakit yung anak mo? Paano kung yung nanakawan mo, salbahe, masamang tao? Paano kung walang nakatingin? So ang sarap paglaruan ng konsepto na kung yung isang lugar tulad ng Salvage Land, wala nang batas. Walang batas. Walang pananagutan. Paano kung lahat tayo, naiwan na lang tayo sa ating mga konsensya? Mabuti pa rin ba tayong mga tao? So yun sa akin yung pinagdaanan ng bawat character. Walang pulis, walang kriminal, walang huwes. Pag wala lahat yun, mabuti pa rin ba tayong tao? So sa akin, that's something interesting na pinag-uusapan ng pelikula. At makikita niyo lahat ng characters pinagdadaanan. Anyone from the cast na would like? may social relevance, no? In the midst of all that's happening now, corruption, blaming people, dito sa movie na yun, pinakita rin yung corruption nung trabaho namin, yung agency na pinagtatrabaho namin, meron din corruption sa loob namin. So hindi na siya on a larger scale, but on the scale na kung nasaan kami at that present time, kung anong ginagawa namin, how we handle problems such as that, no? And then dating yung may dumating na masamang tao, how do you treat them? Anong relevance sa trabaho namin? Tapos, ano yung ginagawa ng corruption ng mga masamang tao doon sa sistema namin? So, these are the things na tumatakbo sa pelikula. So, it makes you think, it makes you ask questions. Bakit ganito? Anong gagawin natin? So, doon pumapasok yung character ni Elijah na, hindi, kailan baguhin natin itong sistema natin? Kaya natin ayusin to. As a father naman na galing sa mahabang serbisyo, magulo yan, anak. Pwede naman na isolve mo muna yung problema, tapos lumayo ka na. Huwag ka na sumama sa, don't take the extra step na sasama ka pa ba sa gulo, baka may mangyari pa sa'yo. Pwede naman na gawin mo yung trabaho mo, pagtapos na, tumabi ka ng tahimik yung buhay. So, may mga ganun, it makes you think, ano pa talagang dapat natin gawin? So, I will leave you with that. So, yan yung title ng Salvage Land. Dagdag ko lang, sorry. Nandiyan yung producer namin, si Mimi, si Charm, si Aya, mga strong women, no? And part nung kwento, siguro pwede ko na i-reveal, no? Pasa ko yung mikropono kay Cindy. Si Cindy kasi yung whistleblower dito eh. So yung whistleblower, yung witness na had the courage to stand up, is a woman. So yun yung napakagandang tahi nung kwento at yun yung pinotektahan nung anak. Kaya nag-away silang mag-ama. So napakaganda nung revelation tsaka nung role and the quiet strength of the character of Cindy. Baka gusto mo ikwento ko. Pero yan. May spoiler. Yun na eh. Spoiler. Pero tama si Direk. Ang ganda-ganda po nung character ko dito. Sobrang bigat po nung character. Pero, ano ba? Actually, gustong-gusto ko yung character ko kasi nakita mo yung strength ng isang babae doon na gustong lumaban. Parang gano'ng kahirap, di ba? Yes. Kasi simulan natin. Napakahirap tumakbo.
Ayun, puro takbo din po ako dito sa movie na to. Which is yung palagi kong ginagawa sa mga movies ko. So, strength ko po yan talaga sa sa mga movies ko. But yeah, different to kasi makikita nyo na sa una, akala mo, ang weak nito eh. Yun pala, ang lakas pala niya pagka na-realize mo kung ano yung pinagdadaanan niya ng character nitong babae na to. Kung ano yung gusto niya ipaglaban, kung ano yung gusto niyang sabihin, kung ano yung gusto niyang yun, ihatid sa lahat. Na, alam mo yun, gusto lang niya magsabi ng totoo. Yun. Baka masabi ko na yun. Character ko din. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Miss Charmy. Now, let's hear from Lionheart TV. We have Mac Richard Paglikawan. Hello, good evening po. Hello po, good evening. Actually, curious lang ako kung paano yung naging, kung may share kasi parang ang seryoso masyado nitong cast na to. Pero may share ba kayong naging parang bonding nyo sa set, especially yung mga ating veteran actors and the young ones? And kung paano kayo nag-jive? Napakasarap. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina. Sabi ni Angela, Chicken Joy, McDonald's. Laging may pakain si Derek Lino, si Kong, di ba? Busog na busog kami. Actually, pag pinanood nyo yung pelikula, napakaseryoso, napakahirap tignan. Pero during our shoot, talagang mahirap yung location namin. Pero ang saya namin, ang sarap talaga katrabaho pag ganito. Ang cast, ang aming production, ang aming director. Walang pressure. Although seryoso kaming lahat, motivated kami lahat during the shoot. Pero hindi kami nahirapan kasi nga napakasarap kasama ng buong cast na to. Ako, I'm very thankful kay Direk Lino for handling us properly, no? Ay nalagay na kami mabuti, and then yung bonding time namin, meron kaming isang napakahabang na mesa, doon kami nagkikita-kita during mealtime or during coffee time, or habang nagkita kami sa mga scripts namin, nagkikwentuhan kami, lalo si Mons Confian, tayo ko na hindi nakita, so nag-enjoy talaga akong kausap siya na, kasi pagka-artista, you talk about ano ba yung ginawa mo in the past, ano ba yung ginagawa mo ngayon, and then may kita mo yung mga movies na ginawa niya, ang galing. Tapos Elijah, a new actor, as a matter of fact, I was very curious about Elijah kasi hindi ko kilala si Elijah entering this movie. Sabi ko, sino si Elijah? Kaya nung time na sabi na, meron daw siyang play. Sabi ko, panoorin nga kita. Pumunta talaga. Nagitab. Sabi ko, panoorin ko si Elijah kasi I'm very curious. Sabi ko, galing pala nitong pag-gets na siya. Kaya. And then, kaya nga yun siya sabi ko na nung first 2 days namin, nahirapan ako ng konti dahil ang haba ng linya. Tapos nakikita mo gumagawa ng play, di ba? Pag play, parang 300 pages yata yung memorize niya, kayang-kaya. So, tapos na-execute niya na mabuti yung role niya. So, makikita mo na he's very good at what he's doing. Tapos si Litsa kasi mga beauties natin dito, ang sarap din natin kakwentuhan, di ba? So, I'm very thankful kay Direk Lino and his team for getting us together. You know, it was a very light atmosphere. It was a wonderful working experience. So, para sa akin, yung bumalik ulit sa pelikula, ito yung gusto ko, ang saya. Ang saya ng katrabaho mo. Walang primadonna, kasi baka hindi nyo alam, yung mga dinaanan namin. Ang dami pong reyna at mga hari sa amin noon. Pag tinamad sila magtrabaho, magpapakap kami. Sabi ng co-star, ayaw mo nang mag-shoot. Ayaw ka na. Uwi na ako. Hindi na ako pwede ngayon yung gano'n. Ngayon talaga, let's work, let's do it well, let's come up with a good project. So gano'n na yung movie making ngayon, wala nang primadonna. So thank you so much, Director. Thank you, and thank you to the cast for making it very good, for giving us a wonderful experience. So thank you. Elijah, kwento mo yung nasa play ka sa Ateneo, biglang pumasok. Yeah, out of nowhere. I mean, the day before we opened, I think that was the first day nung play namin sa Ateneo, the Kitab. Biglang
nag-shoot kami sa Pampanga, tinatanong ako ni Direk Lino kung kailan sila pwede manood, and then si Kong was like, ano ginagawa kang play? Kailan yan? Bukas na ako. Sige, nood ako. Sama ko si Lucy. Sabi ni Kong. Sabi ko, baka hindi kasi may mga nakilala na rin ako ibang artista. Yung hanggang salita lang, alam mo yun, yung sabihin nila manonood sila pero di sila manonood. The next day, nag-show up nga si Kong with Mayor Lucy. So parang lahat kami backstage, parang nandyan nga si Kong, nag-show up nga. So we wanted to give him a good show. And I think nag-enjoy naman yata si Kong. Kakaiba din yung experience kasi it was an intimate type of play. Pero other than that, yung si Kong kasi, I mean, siya yung basehan namin lahat eh. Sobrang pro, sobrang bait. Hindi nagre-reklamo. And yung shooting namin sa set nung at the time, reverse call po kami, meaning lahat ng scenes namin ay halos gabi. We would start late in the afternoon and then we would end sa morning na the next day. Pasok naman sa EGL yun. So I mean, nandun kami kasi isang araw lang halos yung kwento ng Savage Land. So we had to shoot at specific hours and it was a tiring shoot. Madaming action scenes. Maraming mga coverage si Direk Lino, deservedly so. Pero dahil nga kasama po itong grupo na to na napaka-relax lang kahit gaano kami kapawis, kahit gaano kami kapagod, lagi lang nadadaan sa kwentuhan lahat kahit puyat na. Si Kong nga, like, may tent kami ni Kong, hindi pumapasok ng tent yan si Kong. Laging nasa labas lang yan si Kong. Tapos minsan, ang call time ko kunwari ay 4 p.m, tapos ang call time ni Kong ay 6. 4 p.m. nandun na si Kong. So parang mape-pressure ka talaga to be there on time. And you would expect, like, as a young actor, I guess, I've worked with a lot of veterans na may prima donna type thing. Pero you won't see that with Kong Richard. And that was a privilege to see. And big inspiration yun para sa akin moving forward as an actor. Yun, tama po sinabi nila, ang saya sa set. Siyempre considered pa rin akong baguhan. I mean, kumpara po. Kay Kuya Mon. Tito Mon. 1,000 credits. Kay Tito Mon, kay Tito Richard, sa akin Elijah. Hindi ko po na-feel. Ako po, hindi ko po na-feel na iba. Na bago ka lang. Di ba, minsan may ganun po. Na kapag matagal na yung ibang mga artista, may ganun na hindi ka nila kakausapin. They wait for you to talk to them. Pero sila iba. Sila pa yung unang, alam mo yung, okay ka lang, ano ganito. Naalala ko si Kong, alam mo yung small talks na, alam mo parang, parang kaibigan ka lang na. Yung parang, gulat ka kasi syempre, wow, kinakausap ka lang ni Kong ng ganun lang, parang wala lang, diba? Nakakatuwa po. Syempre nakaka-boost din ng ano na, I belong. May ganun kasing mga set ako na, na-try ko na feeling mo, iba ka pa rin. Kasi nga, magaling sila, matagal na sila, and bago ko pa lang. Pero, salamat Direk. Kasi talagang sinet mo yung set na, alam mo yung maging, family tayo agad. Yung sobrang komportable kami na kahit sobrang hirap ng mga scenes natin. Hindi mo mararamdaman yun kasi ang chill, ang relax, tama si Elijah. Before ng tawag dito, ng role namin, alam mo yung may small talks, ang galing ng shifting ng lahat. Kasi lahat talaga, seryoso naman talaga yung mga characters namin. Mabigat, iyak ka, magagalit ka, or whatever. Pero ang galing kasi, whatever, small talk, chismis, and all that. Kami ni Kuya Mon, sobrang chismis kasi yung na-close cap sa Totoy ba to. Kaya grabe yung chismisan namin. Pero, yun, grabe yung experience. And gustong-gusto ko to kasi dati sobrang seryoso lang ako sa set. Pero nababali. Natututo ka kasi lalo na yung mga kasama mo talaga. Alam mo, willing na, hindi naman level down. Alam mo yung buhatin ka din pataas. Yun yung na-feel ko dito. Nabuhat kaming pataas. Yun, salamat po. Well, aside from sa mga sinabi nila, it's the first time na sobrang saya kong naghihintay. Sa eksena ko direct. Yes. I mean, reverse yung natin call time. So, lahat po yun sinod ng gabi. At parang 3 araw direct. Isang malaking chunk na eksena yun. So, ang saya na naghihintay ako ng eksena ko. It's the first time po na mangyari sa akin yun. Dahil nga,
sobrang gaan at masaya silang katrabaho. You are my inspiration sa ano na to, sa industry na to. And I'm really happy with Direk kasi nakita ko kasi yung passion niya, yung heart niya, sa craft niya, sa paggawa ng pelikula. And I believe Rain Entertainment ang isa sa mga production na binabago na ang sistema ng film industry. Yeah! Amen. Kaya, ano lang ako doon, susugan ko lang yung konseptong ano. May paniniwala kasi kami, and may paniniwala kasi kami, and I owe that with my relationship with Viva, with ABS-CBN, with Regal, with the productions that we've worked with. Ang trabaho lang ng isang produksyon, gawing tama yung atmosphere para yung creativity ng mga magagaling na to at mga magagaling nating kasama sa likod ng camera lumabas. So to create an atmosphere for creativity to flourish. Pag maganda yung atmosphere, they can be the best cinematographers, production designers, actors, collaborators. Frustrating sa akin pag sinabing Hollywood kasi yan kaya maganda. Ginagawa nila yung pelikula nila 10 buwan Tayo 1 buwan lang. Ganda ng pagkasulat, Hollywood kasi. 1 taon research, 1 taon para isulat, 2 taon. Uy, tingnan mo yung artistang to, foreign. Pinalaki niya yung katawan niya, pumayat siya para sa role na to. Kasi 9 months, bayad siya. The Filipino has some of the most brilliant, talented actors. All we need to do is create an environment and create an atmosphere para lumabas yung kanilang galing. Kaya himingi ako ng tulong sa mga kaibigan natin sa press to continue to tell the Filipinos to watch cinema. Kasi yun naman yung kaakibat nun. Na pag maganda yung trabaho natin, sana mas maganda yung mapapanood ng mga kababayan natin at sana mapuno yung mga sinihan natin. So masaya ako na the last few Filipino movies, ang dami, sunod-sunod, has done so well. The FIFA Film Festival was doing so well. Pagkatapos nito, end of November papalabas to, MMFF na naman, napakasaya. So sa akin, we will keep trying to create that environment at sana patuloy na suportahan yung pelikulang Pilipino. Makikita nyo yung galing dito sa pelikula ito. Thanks. Can I add something? Alam mo, aside from having or being in a happy set, it's very inspirational para sa ako personally to come and work. Kasi nakikita ko yung technical capabilities ng bawat isa, ng mga actor. Tapos yung abilidad ni Direk Lino to tell us the story. Tapos habang nagbibigay siya ng story about the script, nabubuo yung character sa utak mo. So nakaka-adapt ka kung paano mo pupulutin yung sinasabi ni Direk Lino at gagamitin mo bilang isang artista. And then pag tumitingin ka dun sa sinushoot na sa monitor, nakita mo, ang ganda ng mga shots. Tapos ang ganda ng location. You know, it's how they mix yung genius nila sa technical capabilities nila. Ginagamit yung set, ginagamit yung oras, ginagamit yung mga talents namin. That's what made me work so well dito sa movie na to. And tama yung sinabi mo, Direk, sana mapagpatuloy natin, na ma-inspire natin yung mga kapwa Pilipino natin to come and visit the movies, watch Filipino movies. Kasi nabutan ko yung time na sa 1 taon nakakagawa yung industry ng 300 pelikula sa 1 taon. Hanggang sa bumaba nila to ng less than 100, ilan na lang yung lumalabas, hindi pa kumikita. So we're here again, may resurgence. With a very small budget, nakakagawa ng magandang pelikula, na-enjoy ng mga tao, nakaka-relate sila. So, it's just a matter of telling people, there are good movies that's showing now. Let us support them, let's keep the Filipino movie alive again. Yeah. Thank you. Thank you. Amen. Amen to that. Maraming salamat. I'm sure we're all learning a lot this evening. Thank you so much for sharing your experiences with us. Moving on naman po to Mark Magadia from Maganda Ba Movie. Hello guys.
My question would be for the cast. Ayan. Kasi kita dun sa scene drop kanina, napakaganda ng location. So gusto ko lang tanungin kahit sino sa cast kung nagkaroon ba ng effect sa inyo, sa performance ninyo, yung ganung klase ng location. Kasi parang ramdam mo talaga na andun yung pagiging savage, pagiging wild ng lugar. So nakatulong ba yun? Tingin niyo sa performance ninyo? Alam mo nung hindi pa kami nag-shoot nila Direk Lino, nung kinikwento pa lang niya yung pelikula, binibigay niya sa akin yung storya. You have that movie in your mind eh. Pero nung dumating kami sa set, nakita ko yung location. Sabi ko, ang ganda ng location na to. Sabi ko, I've been to this place already, but somewhere outside. Pero to actually shoot the movie, biglang natin natatahi-tahi mo yung kinikwento ni Direk Lino, tapos nakikita mo yung texture ng location. Para akong kinikilabutan doon the first time dumating sa Zambales. Ako, ang ganda ng set na to. And then, as we went on shooting, nakita mo gamit na gamit ni Direk Lino yung location. And that was very inspiring. Ang ganda talaga. Then, makita mo yung shots, ang galing ng ilaw ng director of photography namin, how he uses the camera, how he makes it move. It's just wonderful. So, tatanungin mo ako kung nakatulong ba sa amin. Nakatulong, naka-inspire sa trabaho ko as an actor. And I'm sure para sa kanila din. Yeah, very much po. I mean, dito sa Savage Land, may world building na ginawa Yung kada design per character, design ng lugar. It's like a mirror of our world, but not quite. Parang ibang klaseng mundo siya na papasukin mo, pero makaka-relate ka, mararamdaman mo na buong-buo yung mundo na yun. Sa pananamit pa lang, sa kulay ng damit ni Kuya Mon, yung police uniform namin na hindi naman talaga ganoon yung police uniform, pero it seems like a real police uniform. And everything, yung mga vehicles, ako nag-aral ako paano mag-motor, hindi ako magagalit nanay ko. Pero natuto ako and they provided that for me. And also the area itself, the setting itself, yung ramdam namin yung init, ramdam namin yung dumi, ramdam namin yung haba ng araw, and yung gusto namin malagpasan yung mga araw ng fulfilled kami, na proud kami sa mga nagawa namin. And bawat tao sa set, yun yung gusto Yun yung gusto. Everyone showed up to work. Everyone showed up to give their best. Ramdam na ramdam ko yun sa bawat isa nung habang ginagawa namin itong pelikulan to. Kaya excited ako mapanood and excited din ako mapanood nyo lahat pagdating ng November 26. Okay. Thank you. Tsaka ano siya, pag pinanood niyo po yung pelikula, hindi niyo alam kung 2025 o 2035 o 2045. Hindi niyo alam kung past to, present, or future. Ganito na ba yung Pilipinas ngayon? Ano nangyari noong 2025? Bakit nagkagulo-gulo? So talaga tama yung sinabi ni Elisha, yung world building. Kasi may pakiramdam ka talaga na nilamon na ng mundo yung tao. Kasi parte yun ang gusto naming sabihin. Na kahit ikaw mabuting tao, pag yung mundo mo napakasalbahe, minsan binabago ka. So it takes a lot of courage para labanan yung mundong yun. Ganon din, bilang journalists, bilang direktor, bilang sa show business, sa politika, sa negosyo, kahit mabuti kang tao, kung yung papasukin mong mundo, napakadumi, binabago ka. And you have to have that courage to fight. Kaya makikita mo kahit sa poster nila lamon ng mundo, yung mga characters natin. So napaka-importante nung mundong yun. Okay, thank you. Second question ko would be the since tapos na yung pag-shoot ninyo yung project na to, ano yung parang sa tingin nyo iuuwi ninyo na mananatili sa inyo after this project Savage Land? Ayan. Mananatiling tanong siguro. Kasi parang bakit pag pinanood mo kasi yung pelikula, yung mga characters namin, like yung particularly yung character ko, hindi lang naman siya, yung character ko kasi ang parang may gawa bakit siya tinawag na Salvage Land.
napakalalim nung karakter. Pero, tatanungin mo rin, bakit? Yun ang kagandahan dun sa pelikula dahil, let's say, kontrabida yung karakter ko, no? Hindi lang siya basta kontrabida, may malalim na pinanggagalingan. Like yung pinikwento namin na relationship namin ni Cindy, nangyari lahat yung nangyari dun sa pelikula dahil din sa pinanggagalingan ni Donald yung karakter ko. Meron siyang, kumbaga, ina-achieve o kinukuha na ayaw niyang mawala yung kanyang asawa na napunta sa salvage land. So, maraming tanong. Maski na ako, after namin i-shoot, nagtatanong pa rin ako na grabe yung mga nangyari doon sa salvage land. Ako, maliban sa mga personal na napulot ko from each and every one, katulad ni Kong, nag-observe din ako yung mga proseso ng bawat aktor, pati behind the camera kung paano yung pamamalakad and even directly kung paano siya mag-lead ng isang set dahil pangarap ko rin mag-direct one day. Kay Kong, I mean, yung buong history ng buhay ni Kong, like, it's crazy to me. I mean, this guy competed in the SEA Games. I didn't know that. That's nuts. And he also directed, he took a PUB film, Iskop din si Kong, syempre si Kuya Mon, yung proseso din ng kung paano siya umarte, paano siya gumawa ng character. Pero yung pinaka siguro favorite ko na nakuha ay galing kay Direk Lino. He was directing me for this one scene and he was trying to transport yung mindset na gusto niya makuha galing kay Jules dun sa character na ginagampanan ko. And sinasabi si Jules, na-frustrate siya kasi, di ba alam mo kung paano sinasabi ng mga tao na kabataan ng pag-asa ng bayan. Then Direk Lino was like, bakit kabataan lang? Nandito pa naman yung mga magulang natin, nandito pa naman tayo lahat, bakit natin iaasa lahat sa kabataan? So I was like, whoa, that's a different perspective that I never really quite thought of growing up. Kasi nga, di ba, I mean, yun naman lagi yung turo kahit sa eskwela na kayo ang pag-asa, even magulang ko, sabihin lang, kayo ang pag-asa ng mundo, ng bansa, o kung ano man yan. Pero may point si Direk Lino dun and biglang Gina ako bigla umarte nun. Direk, Gina ako biglang humarap kay Kong na maggumawa na eksena, magalit sa kanya ko, no spoilers muna. Pero yeah, I mean, yun yung siguro yung thought na favorite ko, babaan ko, moving forward. Yun. Sa character ko na si Sally, alam mo, ang sarap mamuhay na maginhawa. Lahat nasa'yo. Tama ba ako? Lahat tayo gusto natin yun. Yung maginhawang buhay, lahat na bibili mo, lahat nasa'yo. Pero, minsan mapapaisip ka kung galing pala yun sa masama. Kaya ba ng konsensya mo? Minsan gigising ka isang araw. Ayaw ko na to. Gusto kong mamuhay ng peaceful, ng malaya. Yun yung natutunan ko sa karakter ko. Sa bawat pagtakbo ko, alam mo, hahabulin ko pa rin pala sa huli. Yung malaya ako. Yung peaceful ako. Wala palang silbi yung material na bagay kung hindi ka masaya, kung hindi ka peaceful. So yun yung babaunin ko at natutunan ko na napaka-importante pala na peaceful ka. Na kapag nagkaroon ka ng anak, alam mo yung ay pagmamalaki mo na pinili mo yung tama sa mali. Yun. Hello. Sa character ko, gagawin ko lahat para sa pamilya ko. And ano mang sabihin nila, susundin ko. And overall, ang pinaka natutunan ko talaga was we are all accountable with our actions. There's always consequences. And it depends yung intentions mo, yung moralidad mo, yung values mo in life. Lahat yan understandable. And I respect that kung ano mang belief nyo, values, or moral nyo sa buhay. Yun ang importante. Let's respect each other's perspective, opinions, kasi lahat tayo may pinaglalaban. And to add up, lahat ng tao mabait, pero hindi lahat gumagawa ng mabuti. And yeah, thank you. It's a very good answer.
Hello. Dagdag ko lang. Kaya ulit ang ganda ng pagkasulat ni JC tsaka ni Direk Shugo. Lahat yun napapanood nyo sa pelikula eh. Kasi pagkausap ko si Kong Goma, nakikita ko yung punto de vista ng karakter niya eh. Nakikita ko na, teka, protektahan natin itong mga batang to. Protektahan natin sila. Hindi pa nila alam ang mundo. Pero pagkausap ko si Elijah, nakikita ko rin tama siya eh. Bakit duwag yung matatanda? Bakit kami lalaban? Ba't ayaw nila lumaban? So ang ganda ng iba't ibang perspektibo. Kay Mon, actually hanggang ngayon, mapapaisip ka dahil yung karakter niya, tama yung pinaglalaban. Tama yung pinaglalaban. Pagmamahal yung pinaglalaban niya eh. Pero mali ang pamamaraan. So kung kayo, tama pinaglalaban nyo, pero mali ang pamamaraan, tama pa ba yun? So lahat yun nakikita nyo. At ang ganda nung pagkasulat kung paano binuo yung kwento. Sa isa, 2 araw, makikita mo yung moral dilemma ng bawat characters. At marami sa mga binuksan na kwentong yon hindi tinatapos. So aalis kayo ng sinihan na iisipin nyo kung sinong tama at anong panig nyo. Yun din, Kong, di ba? Like, sa punto de vista mo bilang tatay, sigurado hanggang ngayon iniisip nyo eh. Teka, poprotektahan mo ba? O hahayaan mo? So yun sa akin napaka-interesting na tanong na hanggang ngayon iniisip ko. At sa bawat sitwasyon siguro nagbabago rin ang ating pananaw. Okay, maraming salamat po. Ang ganda ng delivery ng ladies natin, no? Talagang pabulong tapos raspy pa, no? Nakadagdag. Thank you. Pang Miss Universe. Maraming salamat po. Next up, let's hear from Alan Policarpio from Inquirer. Hello, good evening po. For Direk Lino, parang play on word din ba yung salvage land? Parang, salvage to save and yung parang bastardized natin, meaning natin ng salvage to kill. Yes, sir, kamusta? Thank you for being here. Thank you. Yes, opo. Ayan, si Direk Shugo. Yung salvage land sa isang banda, di ba, tapunan yan. Pero sa isang banda, sa Pinoy lang yun eh. Pag sinabi mo abroad yung salvage land, iba ibig sabihin. Dahil ang salvage also means you save. No? Di ba? Kaya may mga scavengers dyan, uy, sisave ko to, sisave ko yan. So, sa isang banda, di ba, yung mga bagay na patapon at yung mga ginagawa natin na kawalang hiyaan, meron pa ba tayong mapupulot doon o makukuha na merong magiging kabuluhan? And tanong ko lang din yung cast kasi parang yun nga, you have the retired, yung magre-retire na police na who's jaded and then the anak na medyo optimistic. Pero kayo ba, how do you feel? Gano'n ba kahirap to stay optimistic and may mga points din ba sa buhay niyo na parang na-jaded na rin kayo sa sitwasyon ng ano? Well, maganda lagi yung optimistic ka para maliwanag ang dating ng buhay. Pero at the same time, siguro, kung i-base natin sa character na matagal na, siguro mga over 30 years ka na nagtatrabaho as a police. At times, dumating yung time na nagiging jaded ka na. Yun yung sinasabi ko sa kanina na, sige, gawin mo yung trabaho mo, pero pagkatapos na, huwag ka na sumama sa gulo. Don't do the extra mile para lumaban pa na. Ayusin natin yung sistema. Paglaban na doon. Sabi ng character ko, huwag na natin isama yan. Sabi ng character niya, hindi, kailangan ayusin natin yung problema ng sistema natin. Ipaglaban natin. So, andun yung contrast. And then, yung experience ko naman, personal experience ko in this movie, as a mayor, kasi pag mayor ka, ikaw ang nagsusupervise eh. Ikaw humahawak ng polis eh. Inuutusan mo sila kung anong gagawin nila. How to follow the law. No? Utusan mo sila na paano hulihin yung mga masamang tao. Then nakikita mo na pag minirror mo sa ginagawa namin sa buhay, hindi namin nakikita yung ano ba yung family life namin as a police. Kasi inuutusan na kami ni Mayor, ito yung gagawin namin. Let's follow the law. Let's do this, no? Kailangan above the law, puro ganon. Pero but behind all those work na ginagawa namin, meron palang relationship, meron palang pamilya na ginagawa mo yung tama, pero pag may anak na police, may conflict din pala sa amin. Tapos hindi rin namin nakikita na ito masamang tao to, pero meron pala sila magandang gusto rin gawin. Andun yung love, andun yung passion, pero nalinya lang sila sa masama. So it makes you think, ano bang mundo meron tayo ngayon dito? Paano ba natin ipagtatahi-tahi lahat ng mga nangyayari sa society natin?
How can we be good at what we're doing? How can you correct the things that they're doing also? Masama ba talaga yung ginagawa nila? Yung ginagawa namin tama ba talaga? Kasi, pag pulis ka, hindi mo maiwasan. May namatay eh. Doon sa opening scene, may nakita kang body parts. Sino gumawa nun? Bakit may body parts doon? Kaya nga salvage land eh. Di ba dati, hindi mo alam. Dati pag salvage land, tinatapon sa, ano ba yung mga salvage land natin dati? Fairview yan, salvage land dati in the 80s. Cavite, di ba? Laguna. Pero ngayon, medyo malayo-layo na. Pero dati, pag may salvage land, talaga pinupudol yung katawan. Sinong gumawa niya? Masamang tao o law enforcement? So the question is still there. And yung others lang, baka lang may gustong i-add yung feeling of jadedness, parang how do you stop yourself from, ano yung things? Tao lang tayo, so at some point, mapapagod tayo. Pero pag napagod tayo, hindi naman kailangan sumuko. Pwede namang magpahinga lang. Patuloy lang naman ang buhay. Kung ano man yan, pwede mo naman balikan. Basta intact yung prinsipyo mo, intact yung core mo bilang tao. I mean, listening to all of them just now, talking about yung mga thoughts na nabubuo dito sa pelikula na to. Yun nga, sabi nga ni Direk Lino, that's the beauty of cinema, di ba? Yung kung jaded ka man while you're watching this or optimistic ka while watching this, no matter what, pag napanood mo tong pelikula na to, even with other movies, but especially this one, it will start a conversation with whoever is the opposite or whoever is the same like you. And I think that's the beauty and the magic of cinema, that you go out and that's when you know you watched a good movie. It's when you discuss it with your family, with your friends, and baka may magbago sa pananaw mo bilang tao. And yeah, ako right now, I'm optimistic. I'd like to keep it that way. Pero tao nga lang tayo eh, alam mo yun, mapapagod at mapapagod ka, and at the same time, habang tumatanda ka, mas kaya mong tanggapin yung realidad ng buhay. And kung paano mo, alam mo, minsan parang laro lang talaga yung buhay. Paano mo lalaroin yung buhay? And how will you stand up for yourself and for others as well? Thank you po. Nice to see you. Thank you. Idagdag ko lang din dun sa realization ko dito sa pelikula na pag sobra talaga lahat, kahit na pagmamahal pa yon, nagiging mali eh. Pagka nag-ambisyon ka talaga ng mas marami, kayamanan, parang lahat gagawin mo kahit na magpa-salvage ka pa. So, makikita nyo rin dito sa pelikula na lahat ng sobra, mali. Okay. Thank you. Guys? Okay, ako lang, yung realization ko din sa movie na to. May mga bagay tayong ginagawa sa mga pamilya natin. Tama ba? Lahat tayo gusto natin tulungan yung pamilya natin. May mga mahal tayo sa buhay na kailangan natin magsakripisyo. And minsan, pilit natin tinatanggap lang na okay lang to. Ganito talaga. Kasi ito yung buhay. Pero na-realize ko na if you do something about it, pag na-realize mo na hindi, I deserve better than this. Sana lahat tayo, dumating tayo sa point na I deserve better things. Because we all deserve good things in life. Yun yung naano ko dito sa movie na to. Huwag ka mag-settle dun sa hindi tama. Hindi okay. Hindi pwedeng okay lang dahil ang buhay, hindi tamang ganyan talaga yung buhay. We can do better than ganyan talaga. Yun talaga yung parang sabi ko, yes, if you do something about it, kapag lumaban ka, pag tinama mo yung buhay mo, matatama yung buhay mo. Mahirap, pero posible. Sorry lang, dagdag ko lang last sa nabanggit lang ni Elijah. We were really inspired also by Sunshine eh. So shout out sa mga kaibigan namin from Project 8, Direk Dan, Direk Tonet. We were able to talk about such a serious topic. Pero lahat kaming nanonood, we were all entertained. No, ako naman, Eric Mati fan naman kami ni Direk Shugo. So si Direk Eric, pag gumawa ng pelikula, kita mo ang dami mong tanong. Minsan magagalit ka, minsan may mga tanong ka, minsan gusto mong lumaban dahil ang ganda ng paglatag niya ng mga kwento. But it's always entertaining. So I think yun yung isang, medyo seryoso yung pinag-uusapan namin dito, pero
Actually, we want to entertain. At yun yung beauty ng cinema. Again, Sunshine was very successful. Quezon has been very successful. Uupo ka, ma-entertain ka. These are very uniquely Filipino stories, pero universal yung mga tema. So I think we wanna continue to ride that wave ng ganitong klaseng mga pelikula. Thank you. Thank you so much. And last but not least, let's hear from Jaco Manangan, our TikTok content creator. Hello po, congratulations to the cast. And my first question, anyone who can answer this one, if you can share without spoiling, alin sa mga eksena dun sa movie ang nahirapan kayo, and alin sa mga eksena dun ang na-enjoy nyong gawin? Nung namatay si... Joke lang. No. Ako yung preparation nung aking character kasi yung style ko kasi, di ba, pag nagka-characterize ako, sometimes namumundok ako, sometimes pumupunta ako sa location a month before our shoot, tumitira na ako doon, pero hindi ko ginawa dito for my character. More on internal. Mas nagprepara ako o mas nag-invest ako emotionally and mentally. So sa bahay namin, dahil ang character ko ay connected sa asawa ko na nilayasan ako. So more on sa bahay namin ang aking immersion sa pamilya ko. And yung character ko kasi may pitik eh. So sometimes, kahit pamilya ko, kausap ko, minsan mga kapatid ko, bigla akong gumaganon sa mesa. Nagugulat sila. So ganun yung minsan biglang nadadala ko siya eh. Kasi before our shoot, talagang nagpe-prepara na ako. So hindi ako dito masyadong nag-physical, maliban sa blandang buko rito. More on, nag-invest ako emotionally. Yung sa tanong mo, I try to explore yung pagkatao ng mga kasama ko sa set. Not just the actors, but also yung sa technical side. And then, pagdating dun sa role, ang laki nung aspect na ginamit ko yung anak ko, si Juliana. Kasi yung age ni Juliana sa ni Elijah, pareho na sila ng age. So, sa mga lines ko na I have to talk to my son, like a father, parang si Juliana yung kausap ko. And then dumating din yung time na kumukontra siya sa akin, then I'll have to be the senior police that I am. So, ganun klase. So, mabigat sa akin dun yung part na kailangan namin maghiwalay. Kailangan ko siyang yakapin, maghihiwalay kami, nakakaiyak talaga. So, ang laking bagay na nung personal experience, ginagamit mo as part of your craft. Elijah. Yeah, may mga eksena sabihin ni Kong, parang kang si Juliana. Ganyan ako sabi ni Juliana. Gagawin ako ni Kong, parang ay sorry Kong, trabaho lang. Pero parehong isko as well, and pareho kami ng age. Same year literally kami ni Juliana. But I mean, syempre sobrang enjoy akong ka-eksena si Kong. All our scenes, we just had fun with. I mean, despite it being heavy and very serious, we really meant each and every word na lumalabas sa bibig namin na nakasulat sa text ni na Direk Shugo. And yung action scenes, I mean I love doing action scenes. They're tiring, they're draining, but they're so much fun. And to put yung mga stakes na kailangan with each action scene, na bawat putok ng barel, bawat tago mo, bawat takbo mo, may stakes yun lahat eh. Sa kwento nangyayari to with the reason eh. So kailangan, nandun ka talaga, mag-immerse ka talaga. And first time din sa akin, I mean usually when I portray characters, I try not to think about the output, I try not to think about the audience. Pero this time around, like every time Direk Lino directs me, he would be referencing the youth and the stuff that's happening right now in this climate dito sa bayan natin. And nagkakaroon bigla ng thought as an actor na yung pressure how to represent a character like Jules na sobrang optimistic, idealist, and matapang na bata.
And yung pressure na ma-represent yung ganong klaseng tao sa screen ng maayos para siguro hindi ko alam kung ma-inspire ba yung ibang mga manonood or di kaya magising sa katotohanan and makitang posible pa rin yung ganitong mindset sa panahon na to. But other than that, everybody, I mean, I loved working with everybody. And yung action scenes namin, kakaiba din. I mean, yung coverage na ginawa ni na Direk Lino, it's crazy. And yung design ng production designer namin, si Mela, napakaganda nung set namin despite it being sa Lahar. And makikita nyo na sobrang pinaghirapan lang talaga namin to lahat. And I feel like sa experience ko rin, lahat ng mga pelikula na nahirapan akong gawin, lahat ng mga pelikulang pinagpaguran ko talaga, malamang sa malamang yun yung napakagandang output. Kaya excited ako. May dadagdag lang ako dun sa character namin. Alam nyo na malaki akong tao, malakas din akong tao, pero nakita ka na ba ng ganito kalaking tao at binugbog ng isang babaeng kanyang kanila? She was so good with her martial arts. Sinakal ako, pinalo ako ng baril sa mukha, sinubo yung baril sa bunganga ko na hindi ko alam. Yung ganon, yan, nakita mo yung power pag alam niyang gawin over a guy, somebody like me. Makikita niyo yung, may experience, may feel niyo when you watch the movie. Thank you. Angela, would you like to say something? Yes, yung fight scene with Gong, it was a privilege, no? May eksena kaming ganon. And sobrang kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung okay ka lang ba? Okay pa ba to? Dalawang araw yun. Yes, dalawang araw yun. So, baka sobra pa. Pero sabi niya, hindi, okay lang. Alam mo, gawin mo lang. Sabi niya ganun sa akin. Tapos yun nga, may eksena doon na isusubok ko yung baril. Hindi ko alam kung gagawin ko ba, pero ginawa ko anyways. Then after that, sabi ko, sorry po. Alam ko wala sa blockings yun. And aside from that fight scene, yung location namin ni Kuya Kaloy, grabe, ang ganda. It's bloody. It's wild. For sure, aabangan niyo yung bahay namin or yung Other headquarters. side ng Salvage Land. Yes. Sobrang grabe. Grabe yung experience. To be honest po, nahirapan po ako sa lahat ng eksena. Totoo po yan. Just to be honest, kasi paglabas pa lang po, first scene pa lang po with Kuya Mon, intense na agad. Grabe po, as in, physically, emotionally, lahat po. Hindi ako, maging honest ako sa inyo lahat. Every time po na, kung ano mang ginagawa ko, nanginginig pa rin po ako. Imagine, ang katrabaho pa po magagaling na actor. Double pa, triple pa. So, syempre hindi mo papakita, pero totoo lang, before magawin talaga lahat ng eksena, kaya ko bang i-pull off to? Diba? Lalo na, hindi nila alam kung paano ko magtrabaho. Syempre, you always need to, ayaw mo ma-disappoint sila sa'yo. Lalo na sobrang gagaling nila. Pero, alam mo, lahat ng eksena ko po, favorite ko po, kasi gusto ko po talaga sinasaktan ako sa movie. Totoo po yun Yung nafe-feel ko, pero hindi, syempre, alagang-alaga po kami, pero alam mo ba yung gusto mo yung palaging, intense, yung naghahabulan. Lahat kasi ng eksena ko parang tumatakbo po ako, nakikipaghabulan po ako. So, pero lahat yan, favorite ko, wala akong mapili kahit isa. Gusto kong pumila, syempre gusto ko yung mga action scenes namin. Pero iniisip ko kanina, hindi lahat yung na-excite ako, kahit natakot akong gawin. After that, sobrang saya ko. Kasi yung, alam yung adrenaline na rin. Eto na yun, bigay mo na to. Oh, okay. Oh my God, thank God. Kasi okay kay Direk. Yan palagi, pagka okay kay Direk, sobrang saya. Thank you, Direk. Thank you. Talagang aabangan namin mga eksena niya. Congratulations to the cast. Sir June. Okay, Salvage Land has so much to say, and I know we are all here for it. Amazing. I know we've all had an amazing media conference. Let's give a big hand to our cast and director. Thank you so much. Before we say goodbye this evening, though, I'd like to open the floor to our cast and director to invite everybody why they should watch Salvage Land. Simulan natin kay Angela.
just wanted, Lolo. Ayan, maraming salamat po muli sa time nyo, sa presence nyo. Sana tulungan nyo po kami na ikalat ang magandang balita, Salvage Land, this coming November 26 na po on cinemas. Ayan, this is directed by Direk Lino. Kasama ko po dyan sila Kong Goma, Damon Confiado, Elijah Canlas, and Cindy Miranda, and McCoy De Leon, and many, many more. Ayan, I'm very blessed, Direk, grateful to be part of this film and this family. Salamat Rain Entertainment, salamat Viva Films, salamat Viva, Boss Vic, and everyone who's part of this. Salamat sa lahat. Ayan, sana panoorin po yung Salvage Land. Gusto po namin i-share yung napakagandang pelikula na to. Of course, napakaganda po ng kwento. Ang galing lahat ng kasama ko pong actor dito. Of course, director, and everyone who helped us to make this movie. Grabe yung pusong binuhos dito. Sana pong mapanood nyo. Kung gusto nyo ng intensity sa buhay nyo, minsan kailangan natin yan, panoorin nyo po yung Salvage Land. November 26 na po in cinemas nationwide. Again, thank you po sa inyo lahat for being here. Sobrang, it means the world to us. Thank you to Rain Entertainment, everybody up there. Sa Viva, happy birthday, Boss Vic. Hindi po madali gumawa ng pelikula, hindi madaling magpalabas ng isang pelikula, lalo sa mga sinehan nowadays. Isa siyang challenge, isa siyang risk, especially magpalabas ng ganitong klaseng material na hindi talaga, yung mga mainstream sensibilities natin really challenges that. And kung gusto nyo manood ng isang pelikula na siguradong magkakadiskurso pagkatapos, siguradong mapapaisip kayo at may bago kayong mapupulot na mga ideya o di kaya pananaw mula sa pelikulan to, please watch Salvage Land. Hindi lang po to comeback ni Kong Goma, kundi comeback din to ni Direk Lino sa pelikula. I think it's been 10 years, no, Direk? Since your last movie? 19 years? Wow, that's crazy. 19 years old pa lang po ako. Joke lang. But yeah, comeback po ng ni Direk Lino and ni Kong Goma, and of course, to see Richard Gomez in the big screen again. I mean, I hope you don't get to miss that chance. Sana po supportahan nyo ang aming pelikula. Magkita-kita po tayo November 26. Salamat po ulit. Siyempre, panghuli si Kong. Oo. Very unique po ang pelikulang ito. Gusto ko magpasalamat sa Rain Entertainment, kay Direk Lino Cayetano sa paggawa ng ganitong very unique neo-western suspense, thriller, action drama film. Ang Salvage Land po ay sumasalamin sa environment natin. Lahat makaka-relate dito, hindi lang ito tungkol sa salvage. Ito po ay refleksyon ng nangyayari sa ating bansa at ating lugar na Pilipinas. So, please tulungan niyo po kami sa November 26 ang cinema showing ng Salvage Land. Tulungan niyo po kaming maikaalat ang magandang pelikulang ito. Ihuli na natin si Kong Richard. Si Mon was nominated for the Asian Academy Award for actor na supporting role sa pelikula ni Direk Shugo. So dapat dito, yung nanahimik ang gabi, dapat dito manalo na sa Asia si Sir Mon. Pero siguro before I give it to, I won't call him Kong Richard, I'll call him Richard Gomez. Kasi talaga Richard Gomez, the actor, the artist, in full display sa pelikulang ito. Pero bukod doon siguro, gusto ko lang rin manawagan, kalahati pa lang ng trabaho namin ang paggawa ng pelikula. Yung pangalawang kalahati at yung mas mahalaga, kasama namin kayo doon, partner namin kayo doon. So please help us. The movie is not finished. Ang pelikula ay buhay. At ang pelikula ay ngayon nasa kamay nyo. Sa mga susunod na araw, linggo, hanggang sa mag-open kami on November 26, will be available to you. Pag-usapan natin yung pelikula, pag-usapan natin kung ano yung maganda, hindi maganda, ano yung entertaining, ano yung mga iba't ibang aspeto na gusto nating makita o malaman. The movie is not yet finished. Half of this movie is about you.
kung paano natin ikwento at paano natin mapapapanood yung mga kababayan nating Pilipino. So please help us in the next few days and the next few weeks. So siguro para mag-end, no, Kong Richard, again, it's such a privilege for all of us. At alam mong maganda yung environment nyo at masaya ka sa mga katrabaho mo kung heartbreaking yung last day nung pag-shoot nyo ng pelikula. So sa akin, napakalungkot na nandito na tayo sa yugtong ito. But I know this movie will travel. I know we'll be talking about this movie for the next few days, weeks, and months. So I'm excited now to hear your thoughts and to spend more time with you habang pinopromote naman natin yung pelikula. So thank you at sana po tulungan nyo kami. Thank you so much. Ipapasalamat kami na nandito tayo, magkakasama tayo. Papasalamat kami for opening your pages, for letting the people know that there's a wonderful movie coming up this November 26. We'd like to ask you to continue and talk about the preview of Salvage Land. Alam nyo, ngayon sa Philippine cinema, hindi na ganun karami yung inilalabas na pelikula. Pero yung lumalabas na konting movies, ang gaganda na ng quality nila. Ang ganda na ng mga storya, ang ganda na ng cinematography, the technical aspects, yung galing ng mga artista. Parang kang bumalik in time na ganun pa rin kaganda, ganun pa rin kakinang. And Salvage Land is one of them. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagkamali sa pagpili ng isang napakagandang pelikula. We ask you to continue talking about it. And we will continue promoting this movie. I'm asking directly that we will help in promoting this movie. We'll bring it also to Ormoc para doon sa probinsya. Makita nila yung mga pelikula ginagawa ni Richard Gomez. Hindi lang mayor, hindi lang congressman, pero panoorin nyo naman ako ulit as an artista. But thank you so much for this wonderful experience being with you guys. Thank you for the experience of doing this movie direct and all the actors involved. Thank you so much to everyone. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat po. Okay, let's have a final group photo, please, with our cast and director.